ganon, talagang players, hindi lang naman sa mga films, they just come and go. Hindi mo naman alam what they think about yung mga maraming offers dyan. Basically, talagang lahat ng mga, kumbaga sa lumaki na yung arena for recruitment, umabot na sa Philippines. Marami na rin sumubok dyan. Nakita mo yung Carl Tamayo, sila Edo, yung iba kinuha sa collegiate, yung iba kinuha sa, may mga batang from NCAA pa lang, sila Oxon, kinuha na agad sa Gutang, ka-digit pa lang ito ha, hindi pa nagpipili. High school pa nga no? Sino ba yan? Yung taga-Letran? Yes, marami na, ang dami ng players na kinukuha. So it's a good development sa Philippine basketball na makikita mo talagang we were able to produce this type of players na at par na rin na sa mga expected ng mga foreign teams, ng mga foreign na liga like Korea and Japan and Thailand. And it's good, parang OFW talagang it's ang hindi lang nakikita siyempre ng mga kababayan natin dito is yung transfer of technology. Anong ibig ko sabihin? Pumunta sila sa abroad, sa Korea, sa Japan, sa US, naglaro sila doon. I'm sure there are so many things that they see na that it will improve the team or individually and as a team. For example, may mga bagong technique, bagong weight training workouts, yung mga technique sa basketball, paano nila ma-preserve yung ano nila, yung health nila, nutrition, yung approach sa game, psychologically, mentally, physically. Marami yun eh. So, because of playing outside pare, ang laki nang nagtutulong, no? It's not just about, earning dollars. Yes, Siyempre, parte yun. Yung dollars, who would refuse pare, di ba? Kung back in the day, kung sa atin nangyari yun, baka asawa natin pareho, Haponesa. Japan ko yun. Dalawa na mangyayari pare. Tama. Diba? Oo. So, what I'm saying is, malaking bagay yung transfer of technology because at the end of their careers or middle of their careers, pag mention nasa twilight ka na ng career mo, babalik ka sa Pilipinas or magko-coach ka someday, maa-apply mo pa rin yung natutunan mo sa abroad dito sa Pilipinas. And lastly, pare, it's just about being pro. Ganun lang naman yan, ang buhay ng professionals. If the fee is right, why not? Oo, Grant, naman. di ba? Saan ka mapupunta? Ito inalok. Ay, di, doon ako sa mababa. Wala namang ganun, pare. Di ba? Dito, inoperan ka. Bigay doon sa kabila, lapad. Gano'ng karami yung lapad na yun? O dito, pesos. O, di ba? Mako-compare mo. Tsaka pare, no, yung offer kasi parang napaka... sobrang paghihinayang pag pinalagpas mo eh. Oo, Tsaka pare, although... Ito, nabanggit ko kanina, no, yung retirement age, maabot ng 60 to 65. Ang players, pag guardia, 15. Yan, 15. Okay, 15. Alam mo, 17, sige, matakin natin, 17 years. Yan, kung healthy ka hanggang 17 years. Minsan, pare, ang basketball player, di ba, minsan, injuries. Ayun, injuries. Di ba? Sayang nandiyan kayo. At alam niyo ba mga talakes, gaano ang, di ba nakausap natin mga nandun, ang ensayo nila. Malupit. Sa Japan. Malupit to, nagta-twice a day ba? Tama ba? Twice, yung Monday, Tuesday, break yun. Break. Titira yun ng Wednesday, Thursday, Friday, twice a day. Twice a day. Sabado, Linggo game. Kita niyo? Akala nila madali. Pero ang hirap. Sa bata siguro pare. Pero pagka medyo edad mo... Pero tsaka basketball yan, contact sports yan, di ba? Huwag lamang sana mangyari. Pero may mga ganung mga pangyayari na baka ma-injured eh. Di ba? So, hanggat nakakakuha ka ng magandang kontrata, kunin mo. Kasi hindi mo alam kung hanggang saan ka maglalaro. Kung talagang healthy ka hanggang dulo, thank you. Yes. Naka 20 years ka. Pero paano 20? Kasi marami namang storya na umaabot. Sa ilang years ka nakapaglaro rin? 17. Ako, 15. Okay yun para sa atin. Thank you. Kung bago mag-70, bago ika-50 mo, nagka-injury ka na talagang very major. Iba na. Pare, ACL lang. ACL lang, oo. Kung dati, full speed ka, 100 ng takbo mo. Mga 60 ka na lang pag na-ACL ka na, di ba? At saka yung presyo mo bababa.